Sagutin ng categorical. Pag hindi nasagot, next question. And then 3 minutes para magbigay ng conclusion. And then yung kabilang panig, siya naman magtatanong. Okay, muna ka man dirigma, kuya. Okay, unang tanong sa iyo, Kuya Emmet, ganito. Sabi mo kasi kanina, mali ang aming comprehension o pagkaunawa sa Biblia kasi wala kaming sariling aklat sa Biblia. Tanong ko sa iyo, Kuya Emmet, ikaw ba may sariling sulat ka ba sa aklat ng Biblia? Meron o wala? Next question. Okay, hindi bilang yan na isa. Okay. Uy, okay lang to. Narinig mo yung Brother Fiorista. Uubusin niya. Binigyan niya ako ng parehas na maling sagot. Tapos sabi mo, magne-next question ako, di ba? Wala na, nagugulo na naman. Sige na. Hindi, Ano na yan? alilinawin Next question. natin. Matik na yan. Walang sagot yun. Pagka walang sagot, next question. So, pangalawang Next tanong. question na. Pangalawang tanong. Okay, pangalawang tanong. Okay, mag-next na lang pala pag di kaya sagutin. Okay. Bigyan mo ganito para maganda, no? Ano ba, Itigil mo yung categorical kasi bibigyan mo ako parehas na mali. Ba't ko ititigil yun eh? Yun ang O sige. tanong ko eh. Oh. Sige na, timing na. Natatakot ka, no? Hindi, kasi yung style mo, Ito na, papapiliin mo ako sa dalawang maling sagot. Continue. Pwede mo akong tanungin na may sarili akong Ay, sagot. nako. Pangalawa. Pangalawang tanong ko sa iyo, Kuya Emmet. Sa pagsasabi mo kasi kanina na kapag walang sariling sulat sa aklat ng Biblia, mali na kaagad ang unawa, tama ba yung sinabi mo o mali yung sinabing mong yun? Tama ang sinabi ko na mali ang unawa ng Kristiyano. Okay, pangatlong tanong. Kung tama ang sinabi mo na kapag walang sariling sulat sa aklat ng Biblia, mali ang pagkaunawa, ikaw ba? May sariling aklat ka ba na sinulat sa aklat ng Biblia? Meron o wala? Ang sinasang-ayunan ko... Meron. O moderator, wala na sa ulit sumagot. Next question. Pinapapili, sabi ko sa iyo, huwag mo papiliin sa para sa mali. Mag-next question ka na lang kung wala kang alam. Sige, next question. Pangapat. Okay. Ngayon bro, sabi mo sa amin, tama yung sinabi mo na kapag walang sariling sulat sa aklat ng Biblia, mali ang unawa nyon. Ang tanong ko pa sa iyo kanina, ikaw ba may sariling aklat ka ba na sinulat sa aklat ng Biblia? Hindi mo kayang sagutin. Tanong ko sa iyo, brother, honest ka ba sa amin ngayon o hindi mo kayang maging honest sa amin ngayon? Yes, honest ako. Next question. Last. Alas, kung honest ka sa amin, brother, ibig sabihin, kaya mong sumagot ng totoo, hindi ka liliko sa pagsagot sa tanong na ito. Sabi mo kasi sa amin ngayon, brother, kapag walang sariling sulat na aklat sa Biblia, mali na kaagad ang unawa. Ulitin namin, brother, ikaw ba, Emmet, may sariling aklat ka ba na sinulat sa Biblia? Meron o wala? Next question. Ako na magtatanong, host. Okay, so... Kuya Ako na Tia, magtatanong. 3 minuto. Conclusion Okay. mo na si Tia. 3 minuto. Sige, Anong magka-conclusion muna ako? Siya. Sige, sige, Tia, conclusion. sagot mo, mag-conclusion. Okay, go. Okay, napansin niyo po mga kaibigan, yung mga nagpapahayag dyan, sabi niya kasi kanina, hindi niyo kasi alam ang lalim kasi ako yung malalim. Oo nga ang sa sobrang lalim ni Emmet, nawala sa hulog eh. Pansinin niyo po ang kanyang mga paliwanag. Sabi niya sa kanyang conclusion kanina, mali daw ang pagkaunawa ng Iglesia ni Cristo kasi walang sariling aklat na sinulat sa Biblia. Kaya mali ang kanilang pagkaunawa. Wala dong karapatang magsabi o mag-conclude o gumamit ng mga talata sa Biblia kasi mali daw ang aming pagkaunawa. Inulit niya pa, wala daw kaming sariling aklat na sinulat sa Biblia. Batik, mali na kaagad ang aming unawa. Ngayon, napansin ninyo ang kanyang mga pagsagot. Next. Napakasimpleng sagutin lang naman. Binalik ko sa kanyang tanong, tama ba yung sinabi mo kanina na kapag walang sariling aklat na sinulat sa Biblia, mali na agad ang unawa? Sabi niya, tama ang sinabi ko, mali kayo. Ngayon, ang next kong tanong sa kanya, kung totoo yung sinasabi mo, kung honest ka sa amin, kasi sabi mo kanina, kapag walang sariling aklat na sinulat sa Biblia, mali na kaagad ang unawa. Ang tanong ko pa, binalik ko sa kanya ikaw ba, Emmet, may sariling aklat ka bang sinulat sa Biblia? Ito. Buti, stricto tayo sa rules. Categorical muna. Nung sinabihin categorical, next question. Alam niyo mga viewers, alam na po natin yung ganyang uri ng tao. Hindi honest yan. Hindi po yan honest. Sinungaling. Tinatago ang totoo. Ang katotohanan. Bakit? Kasi ang totoo, alam niya yung sagot na yun eh. Wala siyang sariling aklat
na sinulat sa Biblia. Walang sariling aklat si Emmet na sinulat sa Biblia. Based sa kanyang statement, kapag walang sariling aklat na sinulat, matik mali na kaagad ang unawa. Kaya nga, ang lumalabas, lagapak sa mukha niya, yung sinasabi niya, pag walang sariling aklat, mali na kaagad ang unawa, sampal sa mukha niya yun. Bakit? Si Emmet ba, mga viewers? Sige, tanungin ko yung mga viewers ba, baka sabihin na ako lang. Ito bang si Emmet, may sariling aklat ba yan sa Biblia? Meron ba? Pakicheck nga kung ang author dyan si Emmet o si RJ. Meron ba? Meron? Kasi natiti ako, brother, wala. Di ibig sabihin nun, bro, balik sa yung sinasabi mo. Ikaw ang may maling unawa, lagapak ang unawa. Kapag tinatanong ka namin, ano yung batayan mo sa pagsasabi mo na gano'n anong talata sa lumang tipan? Wala kang maibigay. Ibig sabihin nun, bro Emmet, yung sinasabi mo sa amin, guni-guni mo lang. Wala kang batayan. Hindi ka dapat paniwalaan nun, bro. Kaya next time, bago ka magpahayag, tiyakin mong meron kang batayan, hindi guni-guni lang. Okay, time na. So, ito lang pala, dagdag ko lang yung mga Paul na tanong sa categorical. Yung meron o meron. Papipiliin ka ng parehong sagot. Paul yun, baka may gano'n kayo magtanong. Oo. Oo, kaya oo, yung mga tanungan. O yung Yung mga gano'n, Paul yun baka magtanong papiliin ng kategorya. Meron kasi o meron. tulad ng sinabi ko, Tangan yun. pinapili niya ako Sige. sa parehas na maling sagot eh. So, Kuya RJ, ikaw na 5 tanong. Okay, unang tanong ko sa iyo, Brother Mandirigma, okay. Ito, Christian Bible mo to. Okay, ito ang nakasulat sa Genesis 2, chapter 22. In English, then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of a man, and he brought her to the man. Okay, babasahin ko yung Tagalog. Okay, kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae. Okay, ito tanong ko. Tama ba itong nakasulat na to sa Christian Bible mo? Yes or no? Yes, tama ang nakasulat sa Biblia kasi ang Diyos namin sa Kristiyano, walang imposible. Kayang gawin ng Diyos, kayong mga binabanggit mo, kayang-kayang gawin ng Diyos yan. Ngayon, sana ay balikan mo yung binabanggit mo, tinatakasan mo iniiba mo yung topic, brother, kasi nga, alam mong tagilid ka dun Hanapin mo dyan sa talata ng Biblia, yung binabanggit mo, pagka walang sariling aklat na sinulat, mali na kaagad ang unawa, balikan mo yun. Pag di mo kayang balikan yun, alam na kaagad, ipit ka pala dun. Next question. Okay, next question. Yung rib, buto ba yon? Oo, simple lang. Buto lang naman yun. Buto din yun. Pero balikan natin yung mga binabanggit mo. Next question, magtatanong na ako. Next question. Moderator, ano ba itong kausap natin? Sige, ayaw natin magpaliwanag. Sige, magpaliwanag ngayon ka raw. Tahimik mo na kasi, brother. Ngayon, brother, balikan mo yung pinag-uusapan natin. Kasi nga, yung binabanggit mo sa amin, wala namang sense yan kung patungkol naman sa ganyan-ganyang bagay. Yung may sense, yung sinasabi mo na wala, nonsense naman. Yung sinasabi mong walang sariling aklat na sinulat, mali agad ang unawa, balikan mo yun, doon ka magtanong. Mag-point out ka doon sa mga paraan ng tanong mo. Tignan natin kung magkakaroon ka ng point. Okay, pangatlong tanong. Pangatlo. Okay, sa Genesis chapter 41-45, sandali, babasahin ko Babasahin ko yung Christian Bible mo, sandali. Okay, ito babasahin ko Genesis chapter 41 verse 45, ito nakasulat. Pharaoh gave Joseph the name Zephanath Paneah and gave him Asenath, daughter of Potiphera, priest of On or Oni, to be his wife. And Joseph went throughout the land of Egypt. Tama ba itong nakasulat? Sandali, napakita ng Tagalog. Okay, ito yung Tagalog, babasahin ko. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zephanath Paneah.
at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potipera, ang pari ng Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Pupunta ako sa Exodus 3. Babasahin ko yung Christian Bible mo. Okay, sabi sa Exodus 3, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Babasahin ko yung Tagalog. Tapos na kuya, wala pang Hindi tanong. pa, hindi pa. Isi ka lang. Nung Tagal nagsalita ka naman. ba na, gintay ka. Babasahin ko yung Christian Bible mo ulit. Sa 2 Samuel 8:18, sabi dito, Benaiah son of Jehoiada was over the Kerethites and Pelethites, and David's sons were priests. Babasahin ko sa Tagalog. Wala pa rin. May tanong na. Okay, asan na yan? Sandali ha. Ang tagal naman bro. Maghintay ka. Wala akong reklamo nung nagdadadakdak ka. Lilinawin lang natin. Ito yung Tagalog. Sabi ng Biblia mo, si Benaias na anak ni Joiada na pinamahala niya sa mga bantay at Kereteo at Peleteo. Ang mga lalaking anak ni Daud or David ay nagsilbing mga pari. Tama ba itong mga to na nakasulat sa Christian Bible mo? Yes, tama yan na nakasulat yan. Ngayon bro, napansin namin bro, wala sa hulog yung mga sinasabi mo ngayon. Kasi nga, alam mo sa sarili mo yung issue, hindi yan ang issue. Ang issue, yung sinabi mo kanina, na kapag walang sariling sulat sa aklat ng Biblia, mali na agad ang unawa. Ba't pilit ikasan yan bro? Alam ng mga viewers na doon katabing balikan mo yun, itayo mo ang sarili mo doon. Balikan mo yung issue na yun, kung saan ka ligwak. Yung walang sariling aklat na sinulat sa Biblia, mali agad ang unawa. Saan mo napupulot yung ganong mga pahayag? Anong batayan mo? O pang-apat na tanong mo. Sandali ha. Okay. Pang-apat na tanong ko. Sa Genesis Genesis 1 verse 2. Sandali ha. Basahin natin. Ito yung Christian Bible mo. Sa English, in the beginning, God created the heaven and earth. The earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God moved the waters. Okay na ba yun? Gusto mo ipang-Tagalog ko? O ngayon, ano ibig sabihin ng spirit dito? Okay, ang espiritu ng Diyos na binabanggit, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon brother, nagtataka ako sa iyo kung bakit ang mga tanungan mo wala sa totoong issue ngayon. Ang totoong issue ngayon kung saan ka tumagilid ang argumento. Ang argumento mo, sabi mo sa amin, kapag walang sariling aklat na sinulat sa Biblia, mali agad ang unawa. Ikaw, wala kang sariling aklat na sinulat sa Biblia. Mali pala unawa mo? Sige bro, itayo mo ang sarili mo ngayon kung kaya mo. Ipaliwanag mo sa conclusion mo mamaya. Kung kaya mo, hindi mo kaya ata. Pang-5 tanong mo. Nakailan to na tanong na ako, Brother Juris. Last na ako, Emet. Pang last question. Wala ka nang may tanong bro Pang-5 tanong. Okay. Pang-5 tanong ko, sandali ha. Ito. Sa Christian Bible mo, babasahin ko. Sa Isaiah 53, okay. Babasahin ko to, no? Sabi dito, by oppression and judgment he was taken away.
Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people, he was stricken. Okay na ba yun? Naiintindihan mo na yun? Kung English, tama ba yun? Tama yan, nakasulat yan eh. Tama ang nakasulat. Ngayon bro, walang sense yung mga tanong mo eh. Pointless. Kasi bro, ang issue, baka naliligaw ka na bro ha. Baka naligaw ka na sa issue. Ang punto de vista ngayon bro, sa ang issue ngayon, ang paksa ngayon, kung saan ka tumagilid. Ano yun? Sabi mo sa amin, kapag ka walang sariling aklat na sinulat sa Biblia, mali agad ang unawa nun. Walang karapatang gumamit nun ng aklat na yun. Kasi nga, mali ang pagkaunawa kasi walang sariling aklat na sinulat. Ngayon, alam mo yung totoong realidad. Ikaw, Emet, wala kang sariling aklat na sinulat sa Biblia. Ibig sabihin nun, wala kang karapatan din. Mali din yung pagkakaunawa mo na pinapaliwanag mo sa amin ngayon. Kaya ang inasa namin ngayon sa iyo, bro Emet, ganito. Magbigay ka sa amin ng talata sa lumang tipan. Na gaya ng sinasabi mo, kapag ka walang sariling aklat na sinulat sa aklat ng Biblia o aklat ng lumang tipan, ay mali na kaagad ang unawa. Kapag wala kang binigay sa amin na talata, bro, natitiyak namin. Yung sinasabi mo ngayon, guni mo lang, walang batayan, hindi dapat paniwalaan, kasinungalingan mo lang. Sige bro, ikaw na. Okay, Okay na? tatlong minuto, Conclusion na? conclusion. Okay. 5 minutes. Hindi ko problema yung comprehension mo. Mali-mali yung rebat mo. Okay? Kasi nga mali yung comprehension mo. Ngayon, bibigyan kita ng sagot. Mali lahat ng Christian Bible mo. Sinabi mo tama lahat to. Unahin ko yung binasa ko sa unahin natin Genesis chapter 1. Sabi mo, spirito kapangyarihan, mali. Yung ruwak, ibig sabihin nun hangin. Puntahan natin yung Genesis 41. 45, okay, yung binasa ko, sabi ko doon, si Potifera, pare. Sabi mo, tama, mali yun. Hindi pare si Potifera, okay? Ito ang tamang translation. Nakalagay dito, governor si Potifera. Punta natin yung Exodus chapter 3 na sinabi mo tama. Sabi mo, doon sa binasa ko sa Christian Bible mo, si Jethro, pare, mali. Chief, leader, si Jethro, ito pinakamadali na sinabi mong mali pero hindi mo napansin. Kasi nga mali-mali kayo ng comprehension. Sa binasa ko sa 2 Samuel 8, nakalagay sa Christian Bible mo, pare yung anak ni David. Mali. Understood, mga Yahuda sila. Tribe sila ng Judah. Hindi sila pare. Nasa Levita yung tribe ng pare. Ngayon, ang tamang translation doon, chief ministers. Okay? Problema nyo yun, may doctrine kayo, hindi nyo inaaral yung original Hebrew language. Ngayon, pundahan natin yung sinasabi mong boto. Ang Hebrew word doon, sela. Okay, yung paggawa ng Ark of the Covenant, binanggit yung sela, wala namang boto doon. Kaya mali-mali yung mga sinasabi nyo kasi hindi nyo naintindihan yung libro. Okay, kaya hindi kayo yung dapat mag-interpret. Ngayon, ako, sumasang-ayon ako sa interpretation nung nagsulat niyan at sa pagkakaunawa niya kung ano yung sinabi niya. Kung ano yung sinabi ni Moses, hindi yung sinabi ng Kristiyano, kaya mali-mali kayo ng interpretation. Mali yung espiritu nyo, mali si David na pare. Hindi naman pare yun eh. Nakita mo kung gaano karami yung mali nyo. Pagdating sa chapter 53 na binasa ko, sabi mo tama. Okay. Ang Hebrew word na nakalagay dyan is negalamo. Ibig sabihin, maraming tao sila. Yan din ang nakasulat sa chapter 48 ng Isaiah, negalamo. Kung isang tao lang ang tinutukoy sa chapter 53 ng Isaiah, kaya pinipilit nyo si Jesus Christ yan, dapat ang Hebrew word na nakalagay doon, negalo. Mali-mali yung Christian Bible nyo, kaya mali-mali yung comprehension nyo, mali-mali interpretation nyo. Kaya walang tama sa inyo. Okay, yung mga Muslim, hindi sila nagpapalabok pag nag-i-interpret ng libro nila kasi lengguwahe nila yon. Yung isang salita, by context and original meaning, alam nila. Kaya kayo, puro kayo spiritual, bla bla bla. Kailangan nyo pa ng Holy Spirit para magpaliwanag. Walang Holy Spirit. Okay? Kalokohan yung Holy Spirit. Tingnan mo, hindi ka nabigyan ng power ng Holy Spirit mo ngayon para ibigay yung tamang interpretation, kahulugan ng original Hebrew words. Walang ganun. Kasi yung mga Muslim nga. Time na Kuya Emet. So, sa panig nyo mga TR, baka may gusto mong magtanong bukod kay Kuya Mandirigma. Magtatanong ako kay Emet.
Ayan. So, ikaw naman, Kuya Malak, ang sunod.